Daddy Dito Do, yung dating sitcom ni Bossing. Early 2000 or late 90s. Ang sabi nung makeup artist ni Bossing, uy, swerte mo ha, gines ka dito. Kasi parang ang nakarating sa akin na kwento, nakita daw ata ako ni Bossing. Kasi di ba sa Itbulaga dalawa yung TV? Right. Parang nakita, di ba laging lumalabas yung commercial na yun dati? Yes. So parang sinabi niya na, guess nyo kaya yan? Kunin nyo yan. Parang nasabi daw niya yun nung time na yun. So, ginas ako sa Daddy Dito Do. Tapos, kikay-kikay yung role ko doon sa sitcom, yung kay Maxine. Tapos, sinabi nung hairstylist na, naririnig ko, sabi ni Bossing, try ka doon sa Itbulaga. Sabi ko, talaga, totoo ba yan? Pero, parang ilang months after, hindi naman tumawag na. Naalala ko pa yon. So, sabi ko, baka nasabi lang. Hanggang sa, maybe after 5-6 months, may tumawag sa mami. Malu ata yan, Malu Fagar. Tapos ang tanong pa is, pwede ba namin siyang itry sa Itbulaga? Sabi ko, walang problema. Kahit walang sweldo, itry nyo lang ng itry. 17 ata ako nun, 18. Itatry lang siya, siguro mga MWF. Naalala ko nun, go! Tapos pasok ako. Sa Itbulaga pala, nung time na yon, na-shock ako kasi hindi isa-isa yung dressing room. Pagpasok mo ng dressing room, nandun lahat ng host. Yes. Sa Broadway. Yes. Kay close sila lahat oo. So pagpasok ko, asan kumakain silang lahat, tapos yung mukha mo na lahat sila nakatingin sa'yo na hindi mo alam kung anong gagawin mo, na hindi mo alam paano. Pero mabait sila lahat, naalala ko. Sa mga pinakamabait talaga sa akin si Kuya Kiko, Francis M. Siya yung unang hi. Tapos si Ate Gladys, Alan Kay, noong time na yon. Gladys Guevara. Yes, Oo. tapos naging mami ko pa si Mami Tony, Rose Gaida. Tapos sinabi ko pa sa kanya na gustong-gusto ng daddy ko yung pangalan mo. So parang sa kanya, inano yung palayaw Tony mo. Gonzaga. Antonio. Gustong-gusto niya yung pangalan na Tony. Okay. Kasi tintin ako nun. Yes. Tapos sabi ng daddy ko, alam mo, gandang-ganda ako sa pangalan na Tony. At ang ganda-ganda sa ni babae. Tony. Tapos ang ganda-ganda ni Oo. Miss Tony Rose Gaida nung time na yun. Tapos ayun na. Tapos parang first day ko palang, ang warm na ng lahat. Nag-blend na lahat. Si Paolo, nandun. Kami pa lang yung dalawang bagets nun. Paolo Ballesteros. Yes, oo. tapos hanggang sa naging okay na, tapos MWF lang ako noon for like 3 months. Tapos naglakas loob lang ako kay Tita Malu. Kasi ang sweldo ko lang noon is pang MWF monthly. Tapos sabi ko, Daddy, gusto ko na mag-everyday sa Itbulaga. Ayoko na ng absent ako the next day. Oo. Kasi parang ang saya Parang na. bitin, no? Parang ang saya bitin, na. oo. Ang saya na ng samahan. Naging okay na ako sa lahat. Sabi ng daddy ko, hindi ka naman tinatawagan na pang regular eh. Sabi ko, lalapit ako kay Tita Malu. Sabi ko, Tita Malu, pwede po mag-everyday na ako, pero wag niyo na pong bayaran yung TTH. Wow, nag-volunteer ka talaga ng gano'n. Nag-volunteer lang ako na ang babayaran niyo lang sa akin MWF, yung TTH, ipapasok ko kahit wala akong sweldo. Pumayag naman sila. Ay, so gano'n na arrangement for how long? Alam mo, tita, hindi ko na alam. Kasi hindi ako nagtatanong kung ano na yung sweldo ko, kung basta mami ko lang ang nag-aayos ng lahat. Tapos naalala ko lang nun yung unang-unang sweldo ko sa Itbulaga. Pagkakuha ko ng sweldo, cash pa nga binigay yun sa brown envelope. Binili ko ng 7110 na Nokia. Sa Green Hills. Di ko makakalimutan yun. Kasi lahat sila ang ganda ng cellphone. This is 2007? 2001. Ay, 2001. Same nung pagka ng commercial. I love you, Piolo. Parang in 9 months time or in 6 months time, parang ganun yung time frame. Hindi ko na sure, pero ganun lang yung pagitan nung time na yun. Naalala ko, binili ko ng cellphone kasi nahiya ako ilabas yung cellphone ko nun dahil ang gaganda na ng mga cellphone nila, yung pag pinindot mo, gumaganon. Sabi ko, yung ganda ng mga So, cellphone inggit nila. na inggit ka this time. Sabi no? na, hindi pang artista yung cellphone ko. Hindi ko nilalabas yung cellphone ko. Kailang taon ka sa Itbulaga bago ka umalis? 3-4 years. 3-4 years. Magpa-4 years. Kasama ka sa mga ibang TV series ng GMA, di ba? Yes, Oo. And then bago ka finally lumipat ng ABS. Nag-soap ako na habang kapiling ka, si Angelica De La Cruz. De La Cruz ang bida po nun. Yes. Tsaka si Richard Gutierrez. So support role muna. Yes, support role. Tapos naging isa ako sa mga co-host nung Bitoy's something. Funniest. Parang nag-bubblegang ka eh. Bubblegang ako nung 14 years old ako, tita. Talent. Okay. Nagtatalent na Alam ako ko na noon. nag-bubblegang ka eh. Yes. Oo.
Pero nung time na yun, hindi ko pa feel na artista ako. Kasi di ba iba yung artista tsaka Yes. iba yung talent. So Right. feel na feel mo yung outsider ka pa. Yes. Hindi ka talaga belong sa Yes. industriya. Yes. Naramdaman mo lang na parang artista ka na nung time ng Bulaga eh. Kasi wala namang nakakilala talaga sa akin. Kasi nga talent pa lang ako nung. Mhm. Kung may minor na role, ako yung micro. Kumaga sa molecule atom, ganung level. Yes. Actually, kasi sa commercial ka talaga unang nakilala, pero Sa nag-artista na ako noon. oo. Oo. Di ba ang gulo-gulo ng mga pangyayari? Di ba na alam Diba? ko? Ano sa ba talaga nag-artista itong babae? Pero ang maganda kasi, sinalo ka ng Itbulaga. Doon sa Itbulaga kasi tumapak nagbigay ka. ng break. Sa Yung Itbulaga. nagtumaya. Yes, tumaya. Nabigyan ng pagkakataon. Yes, oo. Doon ka Yun naman talaga. Kasi talaga ako. imagine, Itbulaga used to be the #1 noon time show and at the same time, araw-araw ka napapanood doon. Yes. Oo. Tsaka nag-studio audience ako sa Bulaga nung bata Yes. kami. Imagine mo. Kinuwento ko nga yun kay Tito Joey. Sabi Oo. ko, meron pa kayong mascot Ilang taon ka noon? Grade school? Grade school. Yung di ba nag-field Oo. trip yung mga, Yes. ito mula sa eskwelahan, ng Yes. ano, kasi, Ng taytay. Oh, ganyan, Oo, yay! diba? Oo. Gaganon kayo. Kinuwento ko pa nga kay Tito Joey nun, sabi ko, maganon pa si Ice. Sa Celebrity Sports Plaza pa yung ano nyo. Sabi nyo, oo nga. Tapos may mascot Ang galing kayo. ng memory mo. Sabi ko, may Oo. mascot kayo. Tapos sabi ni Joey, oo nga, may mascot kami dati. Oo. Tita Connie ang isa sa mga host na naging nanay ko sa Four Sisters. Ang ganda Wedding. nga eh. Let's say of course, from the commercial to Itbulaga. And of course, you have had other programs sa GMA noon, including Bubble Gang. SOP. Pumasok ka, Nag-SOP din. SOP ka pa, Yung di mga ba? TV series. pasingit-singit. Pero more on support roles ka lang palang doon. Yes. Di ba? More Support ng support. support. Di ba yung bida? May support. Support pa ako nung support. Ganun. Support pero- na support talaga. Pero ang maganda kasi, you started somewhere. Yes. Di ba na dinaanan mo lahat? Hindi yung ito ka na kaagad. Like what you said earlier, lahat yan may natututunan ka eh. Yes. And then eventually, when you move to ABS-CBN, Nag-iit Bulaga ako, naalala ko, tawag ako from Studio 23 kay Sir Leo Katigbak. oh yes. Na magbubukas daw sila ng news gag show. Ay, itong What's Up, What's What's Up. Up. Yes. Oh, with Bong Navarro, tsaka si Archie Alemania. Alemania. Pero nung time na yun, Drew Arellano, yung original kaming tatlo. Tapos nagulat ako, ba't kaya ako yung kinuha? Taga-GMA ako. Tapos na-realize ko, Studio 23 pala, dun sa other network, Other network nila. ng ABS. Pero ABS pa rin yun, di ba? ABS Tapos, pa rin yun. Yun na, doon na nag-start. Oo. Nung lumalabas-labas na ako sa What's Up. Tapos hanggang sa one day, ayun na, may nagsabi na sa mami na interested ba siyang lumipat sa ABS. Hindi pa ako makapaniwala. Totoo ba yun? Parang pwede pala yun, yung may ganun. Kasi sobrang saya ko na nung time na yun sa Bulaga. Akala ko forever and ever na kahit ito na lang ang gawin ko sa buhay ko, okay na ako. So, doon sa Happy ka na noon. Happy na ako sa sweldo ko, sa kung ano man ang natatanggap ko nung time na yun. Yung wala ka ng iba pang aspiration. Was it hard living Itbulaga? Kasi syempre naging pamilya mo ito for 3 years. Oo, di ba? Kasi bata pa ako nun eh. So yung feeling mo na yung unang-unang tumanggap sa'yo, Parang- tapos iiwan mo, kasi may possibility na mas lumawak pa yung opportunities na pwedeng ibigay sa'yo. Hindi ko talaga maisip kung paano ko nagawa yun. Parang sobrang lungkot ko nun na naiiyak ako lagi, naalis ako. Pero nung time kasi na yun, parang sinabi ng mami ko na, sige, pwede mong piliin dito ka na lang or gusto mo bang tumaya sa growth mo as an artist? That's the word, tumaya. Yes, oo. Tsaka for ang you dami eh, nagsasabi nun, tinan mo lang nang lumipat, wala naman nangyari nung time na yun. Tapos ang dami nagsabi sa akin yun na, di ka mabibigyan ng pagkakataon kasi tinan mo naman nung time na yun, talagang Christine Hermosa, Pangako Sa'yo Days, Heart Evangelista. at that Heart, time, oh, Claudine, diba? Juday, nung mga time na yun, yung mga prime time nila. Right, Talagang right. walang paglalagyan nung time na yun. Alam mo, na-realize ko looking back, as you go along your journey, may mga opportunities na lalapag sa harap mo. Tapos nasa sayo, if you're going to settle kung anong meron ka, or you're going to take that risk to move on to the next level. Tapos makikita mo yun, pag nag-align lahat, parang ito yung path na dapat kong tahakin. Malalaman mong yun yung path na dapat mong tahakin. When everything is aligned, lahat bumabagsak sa harap mo na parang wala ka ng choice kundi mag-move forward dun sa nakabukas na pinto na yun na para sa'yo. It's always hard to leave the familiar and it's always painful yung transition from the familiar to the unfamiliar. But once you take that leap of faith and step, makikita mo na, ito pala yung And you made the right decision.